Hello mga ka-bright and welcome back sa ating channel, and for today's video pag-uusapan naman natin ang mga tips for effective speech delivery. Let's go! Gumamit ng conversational style. Ang pagsasalita sa paraang parang nakikipag-usap lamang ay makakatulong para maging mas natural at magaan pakinggan. Iwasan ang tunog na parang nagbabasa lamang dahil maaaring mawalan ng interes ang mga nakikinig. Kapag tila casual ang tono ng iyong pagsasalita, mas madali ring makabuo ng connection sa audience. Mas maganda kung tila nagkikwento ka lamang dahil nakakatulong ito para mas maintindihan at masundan ang sinasabi mo. Ngunit siguraduhin na angkop pa rin ito sa okasyon at sa mensaheng nais iparating. Eye contact. Mahalaga ang eye contact dahil nagpapakita ito ng kumpiyansa at katapatan sa iyong sinasabi. Kapag nakatingin ka sa audience, mas nararamdaman nila na direktang nakikipag-usap ka sa kanila. Tandaan na hindi ka dapat nakatitig sa iisang tao lang. Iikot mo ang iyong tingin upang madama ng lahat na bahagi sila ng iyong presentasyon. Iwasan ang pag-iwas ng tingin dahil maaaring magmukhang kinakabahan o walang kumpiyansa katignan. Nakakatulong din ang eye contact para masuri kung naiintindihan ng audience ang iyong sinasabi. I-adjust ang volume ayon sa dami ng audience. Mahalagang naririnig ng malinaw ng lahat ang iyong sinasabi, kaya't iangkop ang lakas ng boses depende sa laki ng lugar at dami ng tao. Kung maliit lamang ang espasyo at kaunti lang ang audience, hindi kailangan sumigaw. Ngunit kung nasa malaking venue ka o maraming tao, siguraduhin mas malakas at malinaw ang boses para makarating ito sa likuran. Mainam din na gumamit ng mikropono kung available at kung kinakailangan upang maiwasang mapagod ang lalamunan. Kapag tama ang volume ng boses, mas magiging epektibo ang iyong mensahe. Iba-ibahin ang bilis ng pagsasalita. Ang monotonong pagsasalita ay maaaring magdulot ng pagkabagot sa audience, kaya mahalagang iba-ibahin ang bilis ng iyong pagsasalita. Magsalita ng mabagal sa mga mahalagang bahagi para mabigyang diin ito at magbigay ng oras para makapag-isip ang mga nakikinig sa sinabi mo. Pabilisin naman sa mga bahaging hindi gaanong mahalaga upang mapanatili ang interes. Sa ganitong paraan, mas magiging dynamic at engaging ang iyong presentasyon. Huwag magmadali ng sobra upang hindi makompromiso ang pagkakaintindi ng mga nakikinig. Hanapin ang tamang pitch. Humanap ng pitch na sakto sa iyong boses. Ang tamang pitch ay nakakatulong upang maging mas natural ang dating ng iyong boses. Kapag masyadong mataas o masyadong mababa, maaaring magdulot ito ng hindi komportableng pakiramdam sa audience. Mas magandang hanapin ang tamang pitch at ipantay ito sa emosyon na nais iparating. Sa tamang pitch, mas madarama ng audience ang sinseridad ng iyong mensahe. Gumamit ng mga pause. Ang paggamit ng tamang paghinto o pause ay mahalaga sa pagbibigay diin sa mga importanteng bahagi ng inyong mensahe. Ang mga pause ay nagbibigay ng pagkakataon sa audience na mag-isip at magproseso ng narinig. Nakatulong din ito upang maiwasan ang tuloy-tuloy na pagsasalita na maaaring magresulta sa pagkaubos ng iyong hininga. Maaari ring mag-pause kapag may mga mahalagang katanungan o ideyang nais bigyang pansin. Ito ay nagbibigay rin sa tagapagsalita ng sandali upang makapag-isip bago magpatuloy. Bigkasin at linawin ang mga salita. Siguraduhing malinaw at tamang-tama ang bigkas ng bawat salita upang maiwasang maguluhan ng audience. Ang tamang pagbigkas ay nakakatulong upang maging mas madaling maintindihan ng mensahe. Iwasang magmadali sa pagsasalita dahil maaaring maging malabo ang tunog at hindi na ito mauunawaan ng audience. Kung may mga technical na salita o bagong termino, mas mainam na bigkasin ito ng mabagal at malinaw. Ang tamang pagbigkas ay nagpapakita rin ng kahusayan at respeto na rin sa audience. Iwasan ng mga fillers. Ang paggamit ng mga filler tulad ng at you know ay nagpapakita ng kawalan ng kumpiyansa at paghahanda. Bagamat normal itong gawin, maaaring makasira ito sa daloy ng iyong presentasyon at makadistract sa nakikinig. Makakatulong kung magiging mindful sa paggamit ng mga ganitong salita at subukang palitan na lamang ito ng tamang paghinto o pause. Kapag bihira o walang fillers, mas nagmumukhang preparado at profesional ang tagapagsalita. Mas madaling tumatak sa audience ang malinaw at diretsong pagpapahayag. Tumayo ng maayos.
Ang tamang postura sa pagtayo ay nagpapakita ng kumpiyansa at karapat-dapat na respeto mula sa audience. Iwasan ang pagyuko at pagsandal dahil maaaring magpakita ito ng kabang hindi kaaya-aya tingnan. Tumayo ng tuwid at panatilihin ang balanse upang hindi magmukhang alanganin. Makatulong ang tamang posisyon ng mga paa para sa kumpiyansa sa pagsasalita. Ang maayos na tindig ay nagpapatibay rin ng boses at nagpapakita ng pagiging handa at seryoso sa mensahe. Gumamit ng tiyak na galaw. Ang mga kilos ng kamay at katawan ay dapat na ayon sa mensahe upang hindi magmukhang maligalig. Iwasan ang paulit-ulit na kilos na walang layunin dahil maaari itong makadistract sa nakikinig. Mas mainam kung ang galaw ay ginagamit lamang upang bigyang diin ng isang mahalagang bahagi o para makatulong sa paglalarawan. Gumamit ng mga kilos ng hindi labis o hindi rin kulang. Kapag tama ang galaw, mas nakakatulong ito sa pagpapalakas ng iyong mensahe. Magsalita gamit ang mukha. Ang ekspresyon ng mukha ay nakakatulong upang ipahayag ang emosyon na nais mong iparating sa audience. Kapag ang iyong mukha ay nagpapakita ng saya, lungkot o seryosong damdamin, mas madaling makuha ng mga nakikinig ang ibig mong sabihin. Mahalaga na ang ekspresyon ay tumutugma sa sinasabi upang hindi magmukhang peke o pilit. Sa pamamagitan ng facial expressions, mas nagiging makulay at buhay ang iyong presentasyon. Makakatulong din ito para sa audience na makaramdam ng koneksyon sa iyong mga sinasabi. Magbihis ng maayos. Ang tamang kasuotan ay nagpapakita ng respeto sa iyong sarili at sa iyong audience. Piliin ang damit na naayon sa tema o uri ng event na dadaluhan. Iwasan ang mga sobrang casual na damit kung formal ang okasyon dahil maaaring magdulot ito ng maling impresyon. Ang tamang pananamit ay nagbibigay rin ng kumpiyansa sa tagapagsalita. Kapag maganda at maayos ang kasuotan, mas nagiging presentable at kaaya-aya siyang tignan. Mahalaga ang pagsunod sa etika sa pagsasalita upang hindi makasakit o maka-offend ng mga nakikinig. Iwasan mga salitang bastos, hindi naaayon o maaaring makapanakit ng damdamin ng iba. Tiyaking totoo at maayos ang impormasyong ibinibigay upang maging responsable sa iyong sinasabi. Sa pagsasalita ng may respeto, nagpapakita ka rin ng paggalang sa iyong audience. Ang pagiging ethical ay nagpapakita ng iyong integridad bilang tagapagsalita. Huminga ng malalim bago magsimula ng pagsasalita. Mahalaga ang tamang paghinga upang makontrol ang kaba at mapanatili ang malinaw na pagbigkas habang nagsasalita. Bago magsimula, huminga ng malalim at dahan-dahang mag-exhale upang kalmahin ang sarili. Ang tamang paghinga ay nakakatulong sa pagpapalakas ng boses at pag-iwas sa pagkautal. Kapag kalmado ang iyong paghinga, mas nagiging maayos ang daloy ng iyong pagsasalita at hindi ka madaling maubusan ng hangin. Ang ganitong simpleng paghahanda ay nagbibigay ng tamang kumpiyansa at focus bago magsimula ang presentasyon. At yun ang mga iba't ibang tips for effective speech delivery na nakuha natin mula sa Oral Communication in Context textbook galing sa Department of Education. So sana may natutunan kayo mga ka-Bright at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At yun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.